asawa na ako. Si Chin, may si Catherine. Tahimik lang siya, tahimik lang siya, masakit yung baby siya nagkurat. Catherine, tawang-tawa, Catherine, ha? Hello, Kasden fans! Ito na nga, viral at trending na naman si Ma'am Catherine kasi nga biniro siya ni Vice Ganda at saka si Alora sa Sam. Dumagdag pa to sa kakiligan or dapat kakiligan ng Kasden fans, mga kasombreros. Sa kakatapos lamang po ng concert ni Darren Espanto na kanyang 10th year anniversary sa industriya. Parang bilis ng panahon, no? Noon lang inapanood natin siya sa The Voice, tapos yun nga, 10 years na palang lumipas, mga kasombreros. So ito, no, meron tayong mga topics dito at saka konting updates. Yung isa sa mga nag-trending dito, maliban dun sa joke ni Vice Ganda, mga kasombreros, yung promise ring. Yung promise ring na suot-suot ni Ma'am Kat. Correct me if I'm wrong, kasi pinanood ko yung Hello Love Goodbye season 1. I don't believe na ito yung promise ring ni Sir Alben at saka ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. Kasi bago nagsimula yung Hello Love Goodbye, kumbaga pa unang parts niya ay nandun na yung maitim na ring na ito ni Ma'am Kat, mga kasombreros. I was trying to research, tapos gagawa pa ka ng further research kung saan talaga nag-umpisa na pinakaunang instance na sinuot niya tong maliit or parang black na ring, mga kasombreros, sa kanyang point finger. Kasi si Sir Alden hindi ko nakitaan sa Hello Love Goodbye ng parehas na ring, mga kasombreros, kasi sabi nila maliban pa dun sa parang diamond ring or promise ring or something like significant, mga kasombreros, na ring na suot-suot ni Ma'am Kat, ay sabi nila 6 million ang halaga. Itong promise ring, mga kasombreros, na sinuot ni Ma'am Kat dito sa concert ni Darren, correct me if I'm wrong, pero hindi ito promise ring. Correct me if I'm wrong po, mga kasombreros, pero hindi po ito promise ring para sa akin po, pero gagawa pa ako ng next vlog dito. Ayan, wag na kayo mag-comment agad na mega dyan at saka magbabash. I will do a further research at saka pagtatagpi-tagpiin natin kung saan talaga nagsimula na sinuot niya itong promise ring. Okay, na hindi ko alam kung tatawag natin promise ring. So yun po, no? Next item po natin, ito yung pagsiyaw ni Kat ng in love na ako, in love na. Kasi si Alora sa Sam ay talagang tinuturo si Ma'am Kat na syempre alam natin yung mga pahiwatig, alam natin yung mga konting bookingan, konting revelation, ay doon na yun, mga sombreros. Talagang yung Kasden fans dito, talagang ako din, no, hinanap ko dito si Sir Alden pero hindi ko nakita. So yan, yung next item po natin, ito nung biniro nga ni Vice Ganda sina Alora sa Sam at saka si Catherine. Ito talaga yung pinaka kumbaga pa nakakakilig na moment dito. Kasi yung biro ni Vice Ganda, sabi niya, alam nyo, unti-unti na natin nagugustuhan ko si Vice Ganda. Kasi marami ako nabasa sa comment section sa vlog sa atin na sabi niya, hindi ko ito gusto si Vice Ganda, pero sa vlog na ito ay nagustuhan ko. Parang ganun mga kasombreros. Sabi ni Vice Ganda, sabi niya, kasi parang tinawag si Alora sa Sam, kasi sabi ni Vice Ganda, ako may isawa na ako, tapos si Alora sa Sam naman, wala pa, tapos si Kat naman, tapos sabi niya, parang tahimik lang tayo, parang gano'n, parang wala siyang, kumbaga pa hindi niya maibubulgar kasi nga, sabi nga natin sa isang vlog natin is, may mutual understanding na sila ni Alden tsaka ni Kat, mga kasombreros, pero hindi pa nila ipapublic talaga. So yan, no, yung biro niya, ito yung talagang nagpakilig sa buong concert arena. O kung hindi man lahat ay siguro 90% or 85% ng mga naandun, mga kasombreros, ay talagang kinilig at naghiyawan nung about na kay Alden at saka Catherine ang pinag-uusapan. Tapos next item po natin dito, mga kasombreros, ay talagang nakita ko yung saya at saka yung glow ni Ma'am Kat. Iba, no? Iba yung glow niya, iba yung kanyang aura, kumbaga pa, mga kasombreros, genuine ang kanyang saya. Alam mo, sa loob ng kanyang puso, meron siyang daladalang ibang saya, ibang kilig, ibang tuwa, ibang cheer, ibang joy, ibang happiness, mga kasombreros. Nagre-reflect yan, mga kasombreros. Ang tao, kapag merong, kapag pa sa loob nito na may daladalang pighati, may daladalang problema,
mag-show up yan sa the way he moves, the way he acts, the way he smiles, the way he or she kumbaga pa approaches toward other people, or yung responses sa gantong scenario, sa responses sa gantong pangyayari. Tulad nito, sumasayaw-sayaw pa siya talaga ng nakikisabay siya sa beat, mga sombreros, ng mga kanta at saka sayawan, mga sombreros. So dito, marami nagtatanong, nasaan si Alden? Nasaan si Alden? Syempre, mga sombreros, kasi nga yung kumbaga pa yung mutual understanding po nila, hindi, kumbaga pa may mga time talaga na hindi nila isa-show, parang hindi nila ipapakita talaga na literal pa, kasi nga hindi pa sila talaga mag-on na public, mga sombreros. Pero nga, nandun na tayo sa point na meron silang mutual understanding at mutual feeling. That's the most important thing sa stage na ito, mga kasombreros. And then, si Sir Alden kasi, if I'm not, kumaga pa, na-mention ko dun sa kabilang vlog natin, sa ibang vlog natin, na busy siya sa shooting ng Pulang Araw. Tapos parang, ewan ko, tapos na yata yung shooting din nila ng movie nila ni Miss Heaven Peralejo, kasi naging director si Sir Alden dun sa movie na yon, sa mini project na yun, mga sombreros. And then papalabas na yata siya sa mga streaming platforms like Netflix. Yun, no? Pero yun nga, busy Sir Alden, kung kaya hindi siya nakapunta. Parang close talaga kay Sir Alden. Ang importante ay napakilig ang madlang people ni Unkabogable Vice Ganda at saka ni Alora Sasam that time. So maraming pinasalamatan actually si Sir Darren. May singit ko lang bago tayo mag-proceed sa ating tula, mga sombreros. Pinasalamatan, nandun sila Del Mariano, sila AC Bonifacio, Alexa Ilacad, si Joao Constancia, si Denise Laurel. Pepsi pala ang tawag ni Darren Espanto kay Kat, no? Pepsi. Siguro ano siya, something special friend, mga kasombreros, no? Tapos, marami ang nandun, mga sombreros, na mga kaibigan at sumuporta kay Sir Darren Espanto. Sila Robby Domingo, tsaka si Mikey Pineda, na kanyang esposa. Sino pa ba? Marami ang nandun, mga sombreros. Syempre si Vice Ganda, si Miss Sarah Geronimo, syempre si Popstar Sarah G ay nandun na kasi coach ni Darren, mga sombreros, si Ma'am Sarah noon sa The Voice Kids. Tsaka syempre si Laika, naging guest niya si Laika, no? Si Ma'am Laika na tumalo sa kanya sa The Voice Kids. Pero pag titingnan mo yun, parang kapantay niya lang sila when it comes sa kasikatan, mga kasombreros, no? Niya Sir Darren. Ayun, so ang ating tula sa vlog na ito ay pinamagatan nating Rosas. Kathden, meron na silang mutual understanding. Tila ba isang rosas ang ating Queen Kath? Mga sayawan at ngiting may kilig sa concert ni Darren ay may mga matang nagtatapat ng maluwat. Sarap kasama ni Alora. Sabayan pa ng mga banat ni Vice Ganda. Nagkaroon tuloy ng halimuyak ng Kathden kahit pa wala si Alden sa buong concert arena. Salamat, Catherine, at ikay dumalo sa concert ni Darren. Kulang na lang, imagine naming andon din katabi mo, si Pops Alden. Mga rosas ang itinuturing na Queen of the Garden at isa sa most beautiful flowers sa mundo. Ang pagpapadala ni Alden ng roses sa iyo sa Famous Awards ay tsak na namin na kumpirmado na galing sa iyo. Pangalawang most beautiful flower ang cherry blossom or sakura sa Japan. Masaya kami, mga fans, nakikita kang maligaya, blooming at nakikipagsayawan. Pangatlo, sa pinakamagandang bulaklak ang sunflowers. Mga Kathden fans, hinanap si Alden dun sa concert. Mga dakilang abangers. Mga lotus naman ang pang-apat na pinakamagandang bulaklak. Sa mga biro ni Vice Ganda, kakaiba this time dahil pinaghalong kilig sa Kathden at halakhak. Ikalimang most beautiful flowers ang mga tulips after lotus. Kung andun pa si Box Office King, kilig at ligaya siguro ng mga fans hindi matapos-tapos. Hindi katulad ng sigarilyong upos or pasensya at perang nauubos.
Ang most beautiful flowers na ito ay hango sa prestigeonline.com. Nalaman na rin namin sa wakas na kayo ni Alden ay may mutual understanding kahit mga bibig niyo sa ngayon ay tikom na tikom. Bilang fans, mag-aantay kami at never mapipikon. Abutin man ng napakahabang panahon. Nawa po na gustuhan ninyo mga sombreros ang ating tula. Gusto ko po mag-share ng verses about po sa magnanakaw. Okay? Maraming implications yung magnanakaw na term mga sombreros or thief sa Biblia. Basahin po natin 2 Peter chapter 3 verse 10. Sabi po dito, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up." Ito mga sombreros, inilarawan yung pagdating ng Panginoon sa second coming na gaya ng isang magnanakaw. Ang magnanakaw, di ba, kadalasan sa gabi talaga sila umatake, na sabi dito, in which the heavens will pass away with a great noise. Merong sa Revelation mga sombreros, ito hindi ko po kayo tinatakot this is just to inform you as well na maging aware po tayo. Kagaya siya ng isang magnanakaw na walang, kumbaga pa, di ba, magnanakaw, hindi natin alam kung kailan darating, hindi natin alam ang oras kung kailan papasok or kailan aatake. So ganun po ang second coming mga sombreros. Ang heaven daw ay magkakaroon ng napakalakas na ingay. And that is true, no? Kasi sa mga verses like sa Revelation, sa Old Testament, ay merong malakas na mga trompeta, may mga sigawan, may mga hiyawan, mga sombreros. And yung mga elements daw ng mga sombreros tutunawin kasi wawasakin at dudurugin ang mundong ito. Wawalain kasi magkakaroon ng New Jerusalem, New Earth mga sombreros, bagong tahanan ng ating kaluluwa ng tao mga sombreros. Sabi niya, both the earth and the works that are in it will be burned up. So susunugin siya, tatanggalin. Yun talaga mga sombreros, no? Heaven and earth will pass away, but the words of God will never pass away. Pero niya, ang implication dito or parang ginawang paghahambing or pagtutulad mga sombreros ay yung pagdating ng Panginoon ay para siyang magnanakaw. Kung kaya talagang God is reminding us na maging awake tayo. Kumbaga pa, ang ating kaluluwa ay pinupuno natin parati ng kumbaga pa ng Espiritu ng Diyos by reading, by praying, and doing His will mga sombreros. Sabi pa dito, next verse po natin, 4 lang po ito. John 12 verse 6, sabi niya dito, "This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it." Ito mga sombreros, referring to the tax collectors. Kasi magnanakaw talaga ang parang kumbaga pa first impression ng mga tao that time sa mga tax collectors, sa mga maniningil ng buwis. Yung buwis, on the other hand, mga sombreros, sisegwahin ko lang, ay biblical po yun. So, tama po na nagbabayad tayo ng buwis sa ating gobyerno. Sa mga empleyado, sa mga business people, no, talagang sa mga nagtatrabaho sa industriya ng showbiz, sa kumpanya, sa paaralan, o sa anong establishment mga sombreros, kapag nagtatrabaho, kapag lagpas dun sa threshold nila na 24,000 or 25,000 yata, talagang kakaltasan at papatungan ng buwis yun mga sombreros. And yun nga, ito mga sombreros, not that he cared, itong pag-aambing ng thief o ng pagnanakaw dito mga sombreros ay literal, no? Kasi may mga public servants, no, hindi natin nila lahat, pero may mga talagang sa gobyerno ay na, kung kaya yung parang natatawa ko rin sa Family Feud nung napanood ko yung tanong na impression talaga ng mga tao, na top answer yung kumbaga pa yung unang iniisip ng mga tao sa mga politicians ay corrupt or mga nagnanakaw ng pera ng taong bayan. No, nakakalungkot siya mga sombreros, pero that's the reality. Pero yun nga, hindi naman lahat. So we pray na magkaroon tayo ng mga taong mga public servants, mga politicians na may takot talaga sa Diyos mga sombreros. Next verse po natin mga sombreros ay John chapter 10 verse 10. "The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I," sabi dito si Jesus Christ,
have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Ito mga sombreros, yung thief dito is in-imply naman siya kay Satanas, okay? Sa Diablo mga sombreros. And although sa literal na mundo natin, ganun talaga, no? Magnanakaw nga siya eh. So, hindi siya pumunta sa isang bahay o sa isang lugar kundi hindi magnanakaw, kundi magnanakaw talaga siya. Sabi niya, does not come except to steal and to kill and to destroy. Pero ito, may mas malalim na meaning mga sombreros. Ang magnanakaw, si Satanas, pumunta siya dito sa mundo para lang nakawin ang ating kaligayahan, ang ating pag-ibig, ang lahat ng attributes na magaganda, ng awa, ng pasensya, ay nakawin niya mga sombreros, no? That's the number one goal of Satan. To kill, patayin ang ating mga pangarap. Kaya maraming mga kabataan ngayon, mga sombreros, ang walang gaanong pangarap. Puwera na lang dun sa mga talagang gusto makapagtapos ng pag-aaral. Kasi dito sa province na setup, iilan lang talaga mga sombreros ang nagtatapos ng pag-aaral. Or yung may goal, may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Kadalasan dito, mga nag-aasawa ng bata pa. Mahirap kasi kumbaga pa, sa akin mga sombreros, kapag gusto mo talaga, gagawa ka ng paraan. Like, makukuha ka ng scholarships, no? Pupunta ka sa mga government officials kung gusto mo may paraan. So kung ayaw mo may dahilan mga sombreros. And to kill and to destroy, sirain niya ang pamilya. Maraming mga sombreros, no? Itong tatlong to, ito yung tatlong goal talaga ni Satanas. Nakawin ang ating pangarap, ang ating magagandang goal, ang ating mga, kumbaga pa, yung relasyon, gusto niyang destroy, sabi nito, sirain. Kung kaya natutuwa talaga si Satanas mga sombreros kapag may nag-aaway na mga mag-asawa, naghihiwalay, natutuwa talaga siya kapag nagko-commit ng adultery, ng pangangaliwa, ng pangangalunya, ng fornication, ang mga tao mga sombreros, natutuwa talaga siya. And yung pa total opposite, kung may awa ka, no, gustong nakawin niya yan para hindi ka na maawa sa tao, sa kaibigan, sa kapatid, sa asawa, sa anak, nanakawin niya yan mga sombreros. Now that's the goal, or these are the goals of Satan and his demons mga sombreros. Kung kaya kapag nawawalan ka na ng pasensya, nawawalan ka na ng awa, nawawalan ka na ng pag-ibig, nawawalan ka na ng care, ng understanding, ng pagpapatawad sa iyong kapwa, naku, magtaka ka na, ninanakaw na ni Satanas ang mga magagandang attributes na yan sa buhay mo. Ninanakaw na niya ang iyong mabubuting ugali mga sombreros, and he is successful and victorious to that. And sabi pa dito ni Jesus Christ, no, kabaliktaran, sabi niya, I have come that they may have life and they may have it more abundantly. Mas sakdal, mas abundant mga sombreros ang ating buhay kapag na kay Jesus Christ po tayo. Napaka the best po ng ating pinag-uusapan na ito mga sombreros, kasi we will have more knowledge mga sombreros about the Word of God, and knowing His character is also knowing what we should be doing as a person, as a mortal being mga sombreros. Kasi kapag wala tayong ginagawang example sa buhay, kumbaga pa, nawawalan tayo ng tamang direksyon. Kung kaya maraming mga tao ang nagpa-follow sa mga content creators na life updates, yung mga ginagawa lang nila, yung binavlog nila, yung mga prank, ganun. So, yun ang ginagawa nilang, kumbaga pa, yun ang nagagawa nilang character nila sa buhay nila in reality. Kumbaga pa, nagagaya nila yung mga taong to, because hindi po ako galit sa kanila, pero yun yung reality. I'm just telling the truth mga sombreros. Mas gugustuhin ko pang ibabash nyo ako because I'm telling the truth, kaysa dun sa ibabash nyo ako na gumagawa ako ng fake news or hindi totoo. So, ganun po siya mga sombreros. Kung kaya marami ang gumagawa rin ng mga prank, gumagawa ng mga ganto-ganto kasi napafollow nila or nagagaya nila dun sa pinafollow nila mga content creators din mga sombreros. So, yun nga, no, nakakalungkot lang kasi imbis na gumawa sila ng, kumaga pa yung mga bagay ba na may matututunan ang tao, may matututunan sila na may papasa nila sa mga anak nila o may kwento nila sa mga anak nila, especially the Word of God mga sombreros, ay yun nga, no, parang nakafocus na lang ang mga tao dun sa life updates ng kanilang mga pinafollow. Pero I love them mga sombreros, hindi po ako galit. Last verse po natin mga sombreros, napakaganda po nito. Hebrews chapter 10 verse 36, sabi nito, for you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Ito mga sombreros,
nilagay ko ito mga sombreros kasi kailangan natin mag-endure. Kailangan natin magtiis, magpursige. Kasi ang kawatan, ang magnanakaw, si Satanas ay talagang nagdo-double time para nakawin ng ating magandang ugali, magandang pakikitungo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating lolo, lola, sa mga tao sa paligid natin. Pero kapag mag-endure tayo, no, kailangan maging masigasig tayo mga sombreros sa paggawa ng will ng Diyos. Kasi sabi dito, yung gumagawa ng will niya, makakatanggap sila ng promise. And sabi niya dito, napakalinaw po, napakalinaw. For you have need of endurance. Kailangan natin mag-endure. Kailangan nating maging matiisin. Kailangan nating pagtiisan, magtiyaga mga sombreros, so that after you have done the will of God, meron tayong gagawin. Hindi lang tayo puros, pakikinig, panonood. We should be doing. Kasi hindi naman yung mga nakikinig at saka nagbabasa lang ang pagpapalain, kundi yung mga gumagawa ng will ng Panginoon. Sabi nito, so that after you have done, okay? So after you have done, it's an action verb, action word. The will of God, you may receive the promise. Hindi natin matatanggap ang abundant life, ang fulfilling na buhay, ang contentment, ang pinapangarap natin sa buhay if we do not do the will of God. We cannot achieve or receive the promise of God if we don't do the will of God. Marami sa atin mga sombreros, tama. Marami sa atin ang gustong makamtan ang promesa ng Panginoon, because God's promise is more, higher, better, and more abundant, more prosperous. Nandun mga sombreros, basta lahat ng magandang promise ay ibibigay sa atin ng Diyos if we obey and we do His will. Ano yung will niya? Yung magkaroon tayo ng faith, hope, and love. At syempre, yung pagkitungo natin sa tao. Marami mga sombreros under the umbrella of will of God, marami dyan ang nakapaloob. Nandyan yung joy, nandyan yung love, nandyan yung patience, nandyan yung gentleness, nandyan yung kindness, yung generosity, yung patience natin, yung goodness, yung faithfulness, yung hopeful tayo sa Kanya, yung magkaroon tayo ng trust sa Kanya. Marami, no? Pero more than that is love. No, nasuma dun sa 2 commandments, yung love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength, and love your neighbor as yourself. So yun mga friends, if you do that, then we will receive the promise. And I'm not saying na bukas mo receive yung promise sa makalawa, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. No, sometimes it takes a lifetime, because contentment and satisfaction and happiness should always be lasting. Yes, tatawa tayo ngayon, so baka bukas iyak, so baka sa makalawan. Pero iba kasi yung talagang meron kang intimate na relationship sa Panginoon. Para mo siyang asawa. Yung asawa natin, hindi lang yan hanggang kabaong. Kasi di ba pagka nasa langit na tayo, wala ng asawa, wala ng kapatid, parang gano'n mga sombreros. Till death do us part. Hindi ganon. Kapag ang tao, till death do us part lang kapag namatay na siya, so hindi natin siya makakapiling. Ang sa Diyos, hindi. Ang walang till death do us part mga sombreros, kasi kapag namatay na tayo, ang kaluluwa natin, yun na yung sasama na tayo sa Panginoon. Okay, so walang till death do us part. So mabuhay man tayo o mamatay, ay sa Diyos tayo mga sombreros. So walang katapusan. Kung kaya yun ang isa rin sa pinakamalaking pinagkakaiba ng ng relasyon ng tao sa Diyos. Kasi kapag namatay na ang physical natin ng katawan, wala na tayong access dun sa taong yun, or sa kapatid natin, or sa asawa natin, sa anak, sa kaibigan. Pero ang Diyos, He has still the full access, and it's eternity. Okay, eternal mga friends. Sorry po, napapahaba po ang ating salita ng Diyos. Pero maraming salamat po sa nakatutok pa rin at umabot kayo sa puntong ito, sa vlog, sa time na ito mga sombreros, na nakikinig pa rin kayo ng salita ng Diyos. I pray that you will be blessed by God, that you will be blessed by so many things. But apart from those material things mga sombreros, na magkaroon tayo, na mapossess natin, ay magkaroon tayo ng patience, ng love, ng joy, ng peace na hindi kayang ibigay ng mundong ito. And I pray also for gentleness, for kindness, for understanding, for consideration, for
hope, for faith, for joy, for patience, lahat mga kasubres ng good attributes ng mercy, ng pagpapatawad, kasi maraming yun ang nangailangan ng pagpapatawad. Maaring ang mga kaibigan mo, hindi mo napatawad, ang kapatid mo, ang asawa mo, ang anak mo, hindi mo napatawad, ang lolo, ang lola, no? Any person, mga kasubres, that needs forgiveness, you should forgive now, because tomorrow is too late. Baka bukas mo siya patawarin, wala na. It's too late. So, I pray that forgiveness also will reign in your homes, in each one's heart, in each one's minds and soul, mga sombreros, that we should forgive and do not throw grudges and wrath and any other forms of Satan's and devil's schemes, evil schemes, mga sombreros. I pray that you will be blessed by prosperity and abundance. Maraming salamat po, mga sombreros, and see you sa next segment. Paalam. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye.